ibang-iba na po ang Sulu ngayon under the leadership of Governor Sakurtan. And I met with the President at ang unang sinabi niya sa akin, Seksani, alagaan mo ang ating mga guro, ang ating mga estudyante, ang mga nasa DepEd. Ayun lang po sa kasaysayan na ganito karaming opisyal ng DepEd ang dumating sa province of Sulu. Kailangan dalhin ko po yung aking magagaling na kasama sa departamento para makita nila mismo sa kanilang mga mata ano yung mga suliranin, ano yung mga problema ng mga kabataan, ng mga eskwelahan, ng ating mga guro dito sa lalawigan ng Sulu. Pinakita po nila sa amin ano yung kakulangan ng inyong mga eskwelahan dito. Kulang po kayo ng textbook equipment. Kaya sa susunod, lalagyan natin ng lahat ng klaseng equipment para sa textbook, para sa mga kabataang gustong kumuha ng textbook. Kulang po kayo ng TV, kulang po kayo ng computer, kaya may dala po kaming 10 computer ngayon. Umpisa lang po yan, dadagdagan po namin yan. Ayaw na po ni Pangulong Marcos na merong tatagal ng 10 taon, tatagal ng 15 taon na hindi na pro-promote. Kaya in-implement na po ang career progression. Si Yusek Willie Cabral ang namumuno dito sa implementation nito. For 2025, meron tayong 20,000 new teacher items. Kaya makakasiguro ang lalawigan ng Sulu na makakakuha siya ng nararapat po na share sa mga teacher items. So yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo pababayaan ng national government. Hindi kayo pababayaan ni President Bongbong Marcos. You are part of the National Department of Education. You will get your rightful share, and we will make sure no learner, no teacher, no school will be left behind. Hindi lahat ng kabataan, hindi lahat ng Pilipino ay may skills. Kaya pwedeng ipagmalaki na ikaw ay isang TESDA certified na meron National Certificate 1, National Certificate 2, National Certificate 3. Kaya yan po ay papayabungin po namin sa tulong ng aming mga kasama sa DepEd. Habang nakaupo po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, makakasiguro po kayo, makakaasa po kayo sa Department of Education. Maraming salamat po.